Ikaw, pagkatapos mo magbuhat, ano ang ginagawa mo? Baka hindi mo nagagawa ang mga bagay na ito, kaya medyo mabagal ang paglaki ng iyong katawan. Bago ang lahat, hello muna kina Danner Macasiano, Kickbike Argao, Roy Tumampok, Reynaldo Lausa, Jesse Soriano ng Iron Master Gym, Baguio City, Igsoon Vlog, kay Mr. Advin Cola, kay Police Captain De Ocampo, Soto, Yanko, Rojas, at sa lahat ng anwang kalasag sa buong Region 6. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Karamihan sa gym, karaniwan na makakita ka nang nagwa-warm up at nag-i-stretching bago magsimulang magbuhat. Pero alam nyo ba na mas magiging epektibo ang stretching kapag ginawa nyo ito pagkatapos nyo mag-workout? Oo, tama, mag-warm up ka bago magsimula upang maiwasan mo ang injury. Pero hindi mo na kailangan pa mag-stretching. Ewan ko lang ang alam ko may mga nagtuturo pa rin na mag-stretch muna bago magsimula. Well, diskarte nila yon at nire-respeto natin yon. Bakit nga ba hindi na kailangan pang mag-stretching bago magsimulang magbuhat? Ang stretching kasi mga kaprakti ay nagbibigay ng relaxation sa ating mga muscles at joints. Ibig sabihin, sa pag-stretch natin, nare-relax o gumiginhawa ang ating pakiramdam. Kaya, bakit mo ito gagawin sa panimula ng iyong pagbubuhat? Hindi ka pa naman nag-e-exercise o hindi mo pa nagamit yung katawan mo sa pagbubuhat. Di ba nag-warm up ka na? Ibig sabihin, pinainit mo na yung katawan mo para sa pag-workout. Tapos, sasabayan mo ng stretching? Di parang ibinabalik mo rin ito sa pagiging relax. Pagkatapos nyo mag-workout, ano pakiramdam nyo? Hindi ba't parang sasabog yung mga muscles nyo dahil sa matinding muscle pump? Kapag leg day nyo, di ba halos hindi kayo makalakad? Kapag nagpalit ng damit, hindi nyo maiangat ang mga kamay? Ang mga ito ay kahayagan ng pagkapagod o nagamit ng husto ang ating mga muscle o tinatawag ding muscle stress. At dahil dyan, mas kailangan natin gawin dito ang stretching upang ma-relax ang ating muscle, mawala o mabawasan ang muscle pump, upang muli bumalik ang ating pakiramdam sa normal. Sa katunayan, nakakatulong ang stretching upang mapabilis ang paglaki ng ating muscle kapag ginawa mo ito after o pagkatapos mo magbuhat, sapagkat pinabibilis nito ang muscle recovery o mabilis na nakaka-recover ang ating mga muscle. Dahilan upang maging mabilis din ang pagtubo ng panibagong muscle. Maaari nyo rin gawin ang cool down bago mag-stretching pagkatapos nyo magbuhat. Ano ba yung cool down? Ito naman yung mga exercises na makakatulong upang maging normal ulit ang inyong pakiramdam. Upang hindi kayo malito bago magsimula ng workout, warm up ang tawag. Pagkatapos mag-workout, cool down naman ang gagawin. Kung ano yung ginawa nyong exercise sa warm up, ganun din ang gawin nyo sa cool down. Pagkatapos nyo magbuhat, nakapagsunog kayo ng calories dito. Kaya naman, marapat lang na ibalik natin yung ibang calories sa pamamagitan ng pagkain. Tiyakin nyo lang na ang mga kakainin nyo pagkatapos nyo magbuhat ay mga mayaman sa protina at carbohydrates. Protina, gaya ng itlog, manok, baka, isda, baboy, at iba pa. Carbohydrates, gaya ng kanin, tinapay, kamote, pasta, at iba pa. Subalit sa pagkain nito, huwag nyo munang damihan. Halimbawa, 2 hanggang 3 itlog at kalahating kanin ay sapat na. Ito ay dahil mula sa pagbubuhat, ang ating mga bituka ay napagod din. Kaya, huwag munang marami ang kainin dito. Maaaring may magtanong,
Ilang minuto ba ang dapat hintayin bago kumain pagkatapos magbuhat? Para sa akin, wala namang issue dyan kung ilang oras ang dapat ipahinga bago kumain. Ako nga pagkatapos kong magbuhat, hindi pa ako nakakalabas ng gym, kumakain na ako eh. Minsan sa pag-uwi ko, dun pa lang ako kakain. Ang mahalaga dito mga kaprakti, sakto lang muna ang dami ng inyong kakainin upang hindi mabigla ang inyong bituka. At hanggat maaari, dapat makakain kayo ng protein at carbohydrates sa loob ng 30 minuto. Ang pag-inom ng tubig pagkatapos mag-workout ay mahalaga rin. Ito ay upang mapalitan ang nawalang tubig sa ating katawan mula sa pawis na nailabas natin. Ang totoo niyan, hindi lang dapat sa pagkatapos magbuhat uminom ng tubig, kundi maging sa pagsisimula at habang tayo ay nagbubuhat ay dapat sagana tayo sa tubig upang maiwasan natin ang dehydration. Napakaraming benepisyo ng tubig sa totoo lang. Hahaba lang tayo pag inisa-isa ko pa. Bukod sa napakamura lang nito, mas kailangan ng mga taong nagpapalaki ng muscle ang maraming tubig. Ito ay dahil ang ating muscle ay binubuo ng 70% na tubig. Ibig sabihin, ang mga muscles natin ay nagtataglay ng maraming tubig. Kaya, kung kulang ka sa tubig o mahina kang uminom ng tubig, baka yan ang dahilan bakit hindi ka lumalaki. Tiyakin natin na makakainom tayo ng di bababa sa 10 basong tubig kada araw. Depende pa rin yan sa panahon o kung gaano ka kadalas pagpawisan. Oops, teka. Alam ko maraming magre-react dito. Masama daw kasing maligo pagkatapos mag-workout dahil mapapasma daw. Oh no! Okay, wala namang masama kung hindi ka maligo pagkatapos mag-workout. Pero hindi rin masama na maligo ka pagkatapos magbuhat. Una, yung hygiene. Alam naman natin na ang gym ay isang nakakahawang lugar sapagkat iba't ibang tao ang gumagamit ng mga equipments at dahil dyan, iba't ibang pawis din ang didikit sa'yo. Ngayon, kung hindi ka maliligo, nasa iyo yun. Pero, mas makabubuti sa atin kung maliligo tayo pagkatapos magbuhat. Mapapasma? Hindi totoo yan. Kahit si Doc Willie Ong ang tanungin nyo, hindi yan totoo. Pero hindi ko naman sinasabing maligo ka agad pagkatapos magbuhat. Bagamat hindi naman nakakasama sa kalusugan na maligo agad-agad pagkatapos magbuhat, huwag nyo muna itong gawin, lalo na kung first time nyo pa lang itong gagawin, ang pagligo after workout. 30 minutes na pahinga ay sapat na upang tanggalin ang mga mikrobyo sa ating katawan. Tignan nyo yung mga soccer player. Kapag umulan ba, pinatitigil ang laro nila? Hindi. Tuloy pa rin sila. Ang mga boksingero, kapag nasa corner na, dahil sa pahinga, binubusan pa ng tubig, di ba? Ilan lang yan sa mga magpapatunay na hindi masama ang pagligo pagkatapos mo mag-workout. Kung napapansin nyo na kinakati ang katawan nyo, o di kaya ay madali kayong mahawa ng sakit, bakit hindi nyo subukang maligo pagkatapos magbuhat? Isa pa, masarap matulog pag bagong ligo dahil nakaka-relax ito sa katawan. So ayun, huwag nyong kalimutan ang 4 na bagay na dapat nyong gawin pagkatapos magbuhat. Ang mag-stretch, kumain ng protein at carbohydrates, uminom ng tubig, at maligo kung kinakailangan. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!